Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun, linilihis nila itong usapan. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today, January 20, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Magandang umaga po, hapon sa inyong lahat. At unang-una, maraming salamat sa mga tagapagsubaybay at yung mga mahilig tumambay, yung mga mahilig makinig dito sa programa natin, Joe Malone TV, ang inyong lingkod po. Syempre, shoutout sa inyong lahat, yung mga sumusuporta, yung mga tunay na mga DDS supporter na nagsusuportahan. Sana ganun din tayo gaya ng Unity, no? Gaya ng INC na ginawa nila. Sobrang supportive nila sa isa't isa. Sana supportahan nyo rin ako through like and share ng mga videos natin. Yung like, ang laking bagay nun. Tapos comment na lang kayo dyan sa baba. Anything like green hearts for VP, for showing support to VP Inday Sara, o kaya hashtag Joe Malone TV, o kaya blue hearts for Isko Moreno, yung mga ganon. Anything under the sun, basta yung related doon sa pinag-uusapan natin. O shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat po. Attendance check po muna tayo dyan sa baba, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. Paki-comment na lang dyan kung saan kayo naroroon at nanonood ng mga ng programa natin ngayong araw na to at ngayong moment na to. Kung watching from Nevada, Singapore, London, Canada, Australia, di ba? Pati na rin sa Pilipinas, watching from Bulacan, Cavite, Batangas, Maynila, Pangasinan, Laguna. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Ito na, umpisahan na natin to kasi talagang anggulo. Yun ang masasabi ko. Ang gulo ngayon, no? Mas magulo ngayon. Na yung expose ni ex-President Roa Duterte, yung doon sa pinakita nilang BICAM report ng mga blanco, yung mga fill in the blanks na lumalabas, di ba? Ang dami. Tapos dumating, merong kapanayam kanina kay President Bongbong Marcos na sinabihan nga na sinungaling itong si President Roa Duterte. So ito, kinonsolidate natin yung mga video. Tapos kinonsolidate natin, then tayo na mamaya ang humatol kung ano pa talaga, di ba? Ang dami, di ba? Siyempre, nag-expose si ex-President Roa Duterte kasama si yung sa Davao, si Ungab ba yun? O yun. Tapos pinakita nila yung BICAM report, di ba? Na blanco, di ba? Tapos syempre, yung kabila, pumalag, sinabi, he's lying, sinungaling daw siya kasi hindi mo maipapasa ang isang GAA ng merong mga blanco-blanco. Eto, hinimay-himay natin. Kinonsolidate natin yung mga video, medyo mahaba-haba to, kaya umpisahan na natin at bigyan lang natin mamaya ng reaction, no? Kung ano ba sa tingin ninyo. Mama, iiwan ko sa inyo yung tanong. I-comment nyo na lang dyan sa baba. Pero syempre, pakita natin yung support natin kay VP Inday Sara. Paki-comment na lang dyan, hashtag protect VP Sara Duterte. Yan, okay? Ito na, panoorin na natin. Medyo mahaba-haba itong consolidated na videos na ginawa natin para sa inyo, mga kayon. Ito pala, yung kay Senator Amy Marcos. Related to, December 18, basahin natin. Ayan, dumating ang ika-11 ng Disyembre, last year, ang petsa ng pangalawang huling BICAM meeting. Ulitin ko po. Ang ikaliwa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay isang datos ng DSWD na tila nilampastanganan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera at mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP
lakihan ng labis-labis ng MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Patanong pa yan, paano naman ako pipirma sa blanco kung kulang-kulang na papel? Sa hindi malamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon, hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Galing yan sa post ni Senator Amy Marcos last December 18, 2024, last year. Pinakita ko sa inyo to kasi in that way, mapagduduktong-duktong natin Diba? Kaya ko pinakita sa inyo. Ito naman yung kay Pero ngayon po, Harry Roque naman. bagamat meron na tayong taon mamaya, sabi ko hindi po pwedeng di ako mag-spokes hour. Dahil kagabi, nawindang ako kasama ng buong Pilipinas doon sa revelasyon ni Congressman Ungab na hindi lang linabag ng mga mambabatas ang ating saligang batas dahil pinakamalaking budget ngayon sa 2025 ay ang DPWH at hindi ang DepEd. Kung hindi, abay, fill in the blanks pala ang naging budget natin. Di ba, sinabi na nga ni VP Sara dati na 2 tao lang talaga ang gumagawa ng budget ng Pilipinas, si Specker at saka yung Zaldico. Pero ngayon, abay nakakabahala. Pirmadong bicameral committee report na may mga blanco na fill in the blanks na mga halaga ng budget ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno. Saan ka nakakita? Well, una, sabi ko, baka naman ang hawak lang ni Congressman Ungab ay draft. Na yun yung draft na pag-uusapan ng BICAM, no? Pero, nung nakita ko na pirmado, bakit pumayag na pumirma yung mga miyembro ng BICAM Committee ng isang BICAM Committee report kung saan isinapinal na ang pangtao ng budget for 2025 na mga blankong halaga? Fill in the blanks. Nawindang talaga ako dyan. Bilang isang mambabatas, una-una, no? Dapat ang batas ay kompleto, lalong-lalo na kapag budget. Kaya nga, ang budget, kakaiba siya sa ibang batas na pinapasa ng Kongreso kasi pwede magkaroon ng line item. So, importante na lahat ng line item ng budget ay merong halaga. Para kung ibibigay ko yan ng presidente. Bakit naka-blanco yung bicameral committee report ng budget ng ilang mga opisina, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung ganitong skandalosong gawain, hindi na ako nagtataka pagdating sa mga congressman. Mga mukhang kwarta talaga yan, okay? Nanggaling naman ko dyan Totoo naman po yan. Talagang puro kwarta-kwarta lang sila dyan sa mga congressman. Pero yung mga senator, ako, hindi ko binoboto yan si Grace po, pero I give her the benefit of the doubt kasi sa Amerika naman yan nag-aral at simula yan sa UP. So akalain ko naman, gagawin niya ng tama ang trabaho niya bilang committee, chairman ng committee ng Finance, na Appropriations Committee ng Kamara. At saka napakataas ang respeto ko dun sa kaibigan ko at kasama ko pa since high school pa kami na Senate President Chis Escudero. Pero pareho silang lumagda doon sa BICAM Committee report ng BICAM ng budget na mayroong fill in the blanks. Bakit? Talagang ang puso ko nahulog sa sahig dahil parang wala na talaga tayong aasahan sa kahit anong mga politiko, kay congressman, kay senatong pagdating sa pera-pera. Talaga naman pag pera-pera, lumalabas ang tunay na kulay ng ating mga mambabatas. Pero talagang I feel very, very disappointed na at least yung mga taga-UP na gaya ni SP Escudero at saka sandali lang naman nag-stay yan sa UP, isang taon lang nag-stay sa UP Manila yan si Grace po, tapos lumipas sa Amerika. No? Bakit naman nila gagawin yun? Bakit? Dahil nga doon sa mga kinita nila na halos na doble ang budget ng Senado at saka yung AKAP na 200 million sila. Ang cheap naman nila kung yan lang ang kapayaran nila para sa isang maanumalyang budget. 200 million? Grabe, laking pera, no? Bakit ganon? Kinakailangan sagutin ng mga congressman at senatong, lalong-lalo ng mga senatong, itong revelasyon ni Congressman Ungab. Alam nyo, kaya naman bihasa itong si Congressman Ungab sa budget. Unang-una, 15 taon na yan na miyembro ng Kongreso. Okay? Yan po ay talagang talo sa bilang na 3rd District, kung di ako nagkakamali, Congressman ng Davao. No? Pangalawa, naging committee chairman na yan ng Committee on Appropriations nung panahon ni Presidente Duterte. No? So alam niya talaga kung paano ginagawa yung budget. At alam niya na hindi dapat na unang-una na yung BICAM Committee talagang babaguhin yung naripasong budget ng parehong Kamara at saka ng Senado. At saka alam din natin na talagang ang starting point ng budget ay yung NEP na dapat rin nirespeto ng administrasyon. Lahat naman sila administration na party members and yet sila pa mismo nagbago ng budget request ng presidente mismo. Ano diyon? Parang uto-uto na lang ang presidente sa speaker at saka sa mga kongresista pagdating sa budget. Hindi po, no? Grabe. Saka, sigurado naman ako makakarating to sa Korte Suprema. Kaya lang, ang talagang skandaloso, yung nag-approve sila ng budget na fill in the blanks. Ang tanong, sino ang nag-fill in the blanks diyan sa budget na yan na napirmahan ng presidente? Ang isa pang tanong, talaga bang meron ng linagay na halaga dyan? Kasi hanggang ngayon, wala pang printed na budget. Yan yung reklamo ni Congressman Ungab. Baka kaya wala pang printed na budget, babaguhin nila last minute. Pwede ba yun? Nagpapasa ng pangtao ng 2025 budget na hindi natin alam kung ano talaga nakalagay sa 2025 budget? Imposible yan. Correct. At sabi nga ni Kong Ungab, doon sa katagal-tagal niyang membro ng Congress, ngayon lang nangyari na, ang tagal-tagal nang napirmahan ng budget at 30 pa ng Disyembre, hanggang ngayon, wala pang printed copy ng General Appropriation Law. Pwede ba yan? Dapat nga yan pinapublish sa Official Gazette, no?
So nakapagtataka talaga. Ano ba mga krimen ang ginawa nila? Nako, falsification of public document, no? Sigurado po yan, no? Pero sa akin, ang minimum na dapat mangyari, lalong-lalo na doon sa mga senatong na meron pang natitirang 3 taon na termino, ay dapat sila ay maparusahan ng Ethics Committee dahil yan ay malaking kapabayaan sa kanilang katungkulan, sa kanilang sinumpaang katungkulan na susundin ang itataguyod ang saligang batas at mga batas ng bayan sa paggawa ng kanilang mga katungkulan bilang senador. Kasama yan na masiguro naman na no taxation without representation. Kinakailangan yung paggastos ng kaban ng bayan ay sang-ayon sa mga sinabi ng ating mga representante at senador sa ating kongreso. Pero kung iiwan mong blank yung budget para sa 2025, sinong inaasahan mong magbabantay doon sa kaban ng bayan? Parang nabaliwala yung taxation without representation dahil inabdicate, binaliwala ng ating mga babatas yung katungkulan nila na sila talaga magbabantay ng pondo ng bayan. Dito na papasok yung ano. Ang tanong ko, 'di ba? Sino yung pipirma, 'di ba? Sino yung maglalagay ng budget na nakablanko kung totoo man, 'di ba? Reaction natin 'to, 'di ba? Okay. Dito na papasok talaga yung ano, yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na babaan yung threshold ng plunder at ipataw yung death penalty. 'Di ba? Kung talagang malinis at gusto at hangarin ng gobyerno ng Pilipinas na mawala talaga o mabawasan yung korupsyon, yung threshold ng plunder, 5 milyon o 1 milyon. Para talaga lahat, wala makikinabang. Talaga wala naman dapat makinabang ng pera ng bayan, kung di ang bayan na rin mismo at yung mga proyekto. Di ba? Halimbawa, sa DepEd, sa PhilHealth, yan, okay yan, di ba? At least alam mo na yung contribution taxes na nanggagaling sa bawat Pilipino, may napupuntahan at hindi napupunta sa kanya-kanyang bulsa. Di ba? O eto naman, yung kanina lang to. Kanina ba o kahapon ata? Eto naman yung na-corner. Ewan ko kung na-corner o nagpa-press con talaga ang ating presidente na si Bongbong Marcos. He's lying. Hmm. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Yun na yung sagot doon sa ano. Yun yung nasagot ni Bongbong Marcos doon sa statement o sa expose ni dating President Roa Duterte. Para mas malinaw, eto si Atty. Vic Rodriguez para ipaliwanag kung ano yung GAA at kung ano yung BICAM. May magtatanong dyan, pero pakinggan na rin natin. Kung hindi natin titigilan yung issue ng unconstitutional budget, pati po yung mga patlang o yung blanco na nadiskubre doon sa final report ng Bicameral Conference Committee. Marami ho ang nagmemensahe sa akin simula pa kaninang umaga. Meron lang po tayo mga hinaharap na gawain at mga tao at bisita sa ating opisina, sa ating tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, yan, para malinaw, na-discover po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives.
Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po, Yan. yung report. Yan din yung Mga pinakita ko kababayan, kanina. kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Bicam Pangulong report. Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan Grabe, ni daming Bongbong pirma, oh. Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon Yes. ng budget for 2025. Yes. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaari maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Galing. Kahit po mga batang Linaw. nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung aming pong pinakita Yes. ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Ang galing. Yan ang pinag-uusapan natin. Buti na lang sinama natin na itong report ni Attorney Vic Rodriguez kasi ang linaw, ang ganda ng paliwanag niya, di ba? Na yun nga na Bicam report yung pinag-uusapan hindi GAA, di ba? Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yan. Yung Bicam, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan, yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan, at pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24, all revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng
Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget, expenditures, and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So, andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila doon. Iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas. Nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin dun po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong BICAM. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata naganap yung BICAM na yan, at yan dapat titingnan lang yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng BICAM. Subalit nung dumaan sa BICAM, nitong December 11, 2024, yan yung kay Aimee. Nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng BICAM. Ito na, ay malinaw, yung kay Attorney Vic. Pakita natin yung
Pakita natin yung sinasabi ni Attorney Vic noong December 11. O ito yung kay Senator Amy December 18. Ayan o. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa sa pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Wala ang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastanganan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ang labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ng DPWH. Paano naman ako pipirma sa blanco, kulang-kulang na papel? According kay Senator Amy Marcos. Malinaw, sana. Kinonsolidate ko talaga to, inaral ko din. Di ba, lagi ko nga sinasabi sa inyo na every time na harap ako sa inyo, gusto ko kahit papano, may mga sources tayo ng mga video, ng mga clips bago tayo mag-react. And at the same time, itong ginagawa natin, reaction lang naman doon sa mga consolidated na videos na pinakita ko sa inyo. Di ba? Yung kay Vic, malinaw, no? Yung kay Attorney Vic. Kudos kay Attorney Vic, ang galing talaga nito, no? Kaya talagang number 1 din sa balota ko, tapos si Attorney Dante Marcoleta. Silang dalawa, pag nagpaliwanag, in layman's term, when I say, what do I mean by layman's term? Yung mas maiintindihan ng mga simpleng tao na tulad natin, na hindi naman expert sa politics, na hindi naman masyadong nalulunod sa mga terminology nila. Kasi may kanya-kanya. Kumbaga sa atin, salitang kanto. Yan ang layman's term natin, di ba? Gets? Di ba? Gets niyo naman yun, di ba? So sa kanila, syempre, may mga ganyan-ganyan. Yung mga BICAM, may mga gano'n na hindi naman tayo pamilyar. So in layman's term, pinaliwanag ni Attorney Vic. O, ito na, nagtutugma na di ba? Nagtutugma. O, di ba? Yung December 11 na binabanggit ni Attorney Vic. Ito yun. Actually, yung post ni Senator Amy Marcos, December 18, pero sinabi niya noong December 11. Nagtutugma, di ba? Kahit papano, malinaw sa atin. So, ang tanong, ano yung next dito? Di ba? O, edi kakain na naman ng panahon yan. Sigurado yan, kakain ng panahon yan. O, di ba? Wala namang mabilis dito sa atin, Mabilis lang sa atin dito yung instant noodles, di ba? Instant family, instant anak. Di ba? Hindi mga kayon, ito lang I'm very transparent lang sa inyo kasi consolidate ko yung video na ito. Pinaghirapan natin yan hanapin, pinanood ko muna bago ko ipakita sa inyo. Di ba? Nang sa ganon, malinaw, in a way na sila ang nagpapaliwanag, hindi tayo. Kasi hindi naman tayo expert Observer lang tayo, di ba? Analyzer. Kumbaga, ina-analyze natin, yung consolidate natin yung video in a way na maiintindihan ko, in a way na maiintindihan nyo rin. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Lagi nyo tatandaan mga kayon, maging mabusisi kayo doon sa mga pinapanooran nyo, mga political vlogger o social media influencer man, dapat yung merong laman yung ulo. Di ba? Hindi yung panayang mura. Di ba? Gaya nung upload natin ng kanina. Dinadaan lang sa mura. Pero sa totoo lang, wala naman laman. Di ba? Kasi ako, pinaghihirapan ko yan. Kaya gumugugol ako ng isang araw. Parang inaabot ako ng 2-3 oras kakahanap ng mga video tapos papanoorin. Halimbawa, kay Attorney Vic, meron siyang video na 50. Yung yan, yung kanina, 50 minutes yan. Siyempre, di ko na maipapanood sa inyo yung 50. Siyempre, papanoorin ko muna. Tapos, i-omit ko yung mga hindi na masyadong importante. Tapos, ilalagay ko yung mga importante. So, napanood ko na. Ilang beses ko na napanood. Diba? Tapos, papanoorin ko ulit ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo. Diba? Ganun ka-importante. Kung gaano nyo kakilala dapat, yung pinapanooran yung social media influencer man o political vlogger man, nang sa ganun, hindi kayo din ligaw. Diba? At naiintindihan nyo, parehas tayo naiintindihan. Kasi gusto ko, maiintindihan nyo rin yung naiintindihan ko. Diba? Na malinaw in layman's term, na, in a way, na maiintindihan natin sa sa level natin, Di ba mga kayon? Ganun ka-importante yun. Kaya okay lang ba? Paki-like and share mo naman itong video natin. Nasa segue pa. No? Hindi, kung umabot ka rito sa dulo ng video natin, maraming salamat.
Lagi ko sinasabi yan, umpisa pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo kasi talagang kayo yung bumubuhay ng channel natin. Kayo yung nanonood, kayo yung nagko-comment, di ba? Hindi naman ako, di ba? Maraming salamat doon. Kung umabot ka rito, okay lang ba? Paki-like and share naman yung video natin. O kaya like yan, like. Tapos comment ka naman dyan, Protect BP Inday Sara, o Protect BP Sara, o kaya Iskochi, #Iskochi, o kaya Joe Malone TV. Nang sa ganun, magkaroon naman tayo ng YouTube engagement. Kasi pag nag-report sila, yung mga kalaban natin, hindi tayo mare-recommenda ni YouTube, di ba? Kaya yun lang lagi ko sinasabi sa inyo, ha? Mapanuri kayo doon sa mga social media content creator o yung mga political vlogger na pinapanooran nyo. Dapat may laman to. Hindi pwede puro mura-mura lang. Di ba natutuwa tayo minsan sa mura? Nalulupitan tayo eh, di ba? Nalulupitan, lupit nun, no? Pinagbumura yung INC, di ba? Pinagbumura yung ano, di ba? Yung mga DDS vlogger, pinagbumura. Natutuwa tayo sa ganun, di ba? Natutuwa tayo sa ganun, pero ang totoo, wala naman talagang laman yung mga sinasabi. Di ba? Kumbaga, mura-mura lang. Maraming ganyan. Okay mga kayon, maraming salamat. Iiwan ko na sa inyo yung komento. Bahala na kayo dyan sa comment section. At maraming salamat sa pagtutok, sa pagkikinig at pagtambay na rin dito sa Joe Malone TV natin para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.